Lapit ka dito, sister. Tapos medyo lakas na magpaboses mo. Kaya patuloy po kayong matalangin. Manalangin na walang sakit. Kasi siya talaga po yung ating Diyos na nagbibigay ng lakas. Talagang siya yung ating Diyos na nagpapagaling. Nagbibigay ng kapansanan sa mga kailangan. Kaya patuloy tayong manalangin. Patuloy natin tanggapin ang Panginoon sa ating buhay. Panginoon na pagawas ng tao. Salamat. Salamat po sa mga nakasusunod. At sana po ay marinig ninyo yung matutoo po. Marinig ninyo. At kayo po ay merong naramdaman. Sumabit lang po kayo sa Panginoon. Kayo po ay kanyang magagaling. Salamat. Praise God. Amen. 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 Praise God, praise God. Ngayon, Ephesians 5. Praise God. Maganda po yung sinare ni Sister Francine. Ephesians chapter 5, verse 2. And walk in love, as Christ also hath loved us. Tayo daw po ay mabuhay sa pag-ibig, sapagkat si Kristo ay inibig tayo. Minsan po ang tao ang sabi nito, walk in love. Lumakad daw tayo sa pag-ibig. Kung ang lahat ng mga tao ay lalakad sa pag-ibig, dahil si Kristo ay inibig sila ng una, wala sanang magiging problema sa mundong ito. Kaya nga po, ipinaririnig sa atin ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay para sa ating lahat. Mga kapatid, kailangan tayong lumakad sa pag-ibig at magagawa lamang natin yon kapag si Jesus ay tinanggap na natin bilang Panginoon at tanging nating tagapagligtas. Sapagkat kung wala si Kristo sa puso natin, hindi natin maiibig ang ating kapwa. Sapagkat si Jesus ay pag-ibig. Kapag tinanggap ko si Jesus, tuturuan ka ni Jesus umibig sa iyong kapwa. And hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savour. So dito, binabanggit ng salita ng Diyos, tayo po na mga tao ay dapat lumakad sa pag-ibig. Subalit, ang pag-ibig na ito, ang magtuturo sa atin ito ay si Kristo, Jesus mismo. Kaya kailangan natin tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tanging natin tagapagligtas. Kaya nga si Jesus, sa sobrang pag-ibig niya sa atin, pinili niya na mamatay sa krus alang-alang sa atin. Mga taga San Jose, mahal kayo ng Panginoon. Kaya po ang salita ng Diyos ay binabahagi namin sa inyo
Papasukin ninyo si Kristo sa bawat puso ninyo, mga kapatid. Sapagkat si Jesus ang magtuturo sa atin kung paano umibig sa ating kapwa. Kahit alam mo ang salita ng Diyos, subalit wala si Kristo sa puso mo, hindi mo magagawang umibig sa tao. Sapagkat tanging si Jesus ang makakapagturo sa atin na umibig sa ating kapwa. Kaya pala sinasabi ni Pablo, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thine house. Kaya po, nalungkot ako doon sa mga bata na narinig ko sa murang edad, nakakatikim na ng mga mura sa matatanda. God forbid, kawawa mga bata. Kaya nga po, ang bawat tao, tinuturuan ng Diyos ng kanyang salita. Dito po, ang binabanggit dito ni Pablo, and walk in love as Christ also hath loved us. Ito po ay binabanggit ni Pablo sa mga Kristiyano na. Subalit na meron na silang Kristo, niririmay sila ni Pablo na dapat lumakad sila sa pag-ibig. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay pwede rin sa mga wala pa sa Panginoon. Upang lumakad kayo sa pag-ibig, kailangan ninyong pagsisihan ang inyong mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tanging inyong tagapagligtas upang makalakad po kayo sa pag-ibig. Without Christ, hindi tayo makakalakad sa pag-ibig. Kaya kung nais mo lumakad sa pag-ibig, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. Yung kung narinig ko kanina, nabagbag ang aking puso sa mga bata na nakakarinig ng matitinding mga salita na hindi dapat naririnig sa taong may pag-ibig. Sapagkat kapag meron ka ng Kristo sa puso mo, ang puso mo ay mapupuno ng pag-ibig. At ang tao na lumalakad ng mayroong Kristo, lumalakad din siya dapat sa pag-ibig sa kapwa. Kaya po mga taga San Jose, pag-uwi niyo po sa inyong mga tahanan, mag-pray po muna kayo. Siguraduhin muna natin ang ating kaligtasan. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at tanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon at tanging tagapagligtas. Nang sa gayon, ang mga taga San Jose makalakad sa pag-ibig, ang mga taga San Jose mapuno ng pag-ibig ng Diyos. Mga taga San Jose, huwag po ninyong isipin na kami ay inyong mga kaaway. Kami po
ay pinadala lamang ng Panginoon para ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos na kung inyong patutuloyin sa inyong mga puso, mapupuno ang inyong mga puso ng pag-ibig ni Kristo. Subalit, ang pinaka-importante, yung si Kristo mismo, ay sampalatayanan natin, papasukin natin sa ating mga puso. Nang sa gayon, ang ating mga puso ay mapuno ng pag-ibig. Mga taga San Jose, mahal po kayo ng Panginoon. Mahal kayo ng Panginoon, kaya pinaparinig sa inyo ang kanyang mga salita, ang salita ng katotohanan na magpapalaya sa bawat isa sa inyo. And you shall know the truth, and the truth shall set you free. Yung mga napakinggan ninyo salita ngayon sa amin, ito po ay bunga ng pag-ibig ni Kristo sa amin na ibinabahagi namin sa inyo. Ang nais ng Panginoon, lahat ng mga tao mapuno ng pag-ibig na dulot ni Kristo. Subalit, meron tayong dapat gawin. Pagsisihan natin ang lahat ng ating mga kasalanan. Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tanging nating tagapagligtas. Nang sa gayon, lumakad tayo sa pag-ibig ni Kristo. Kapag tinanggap mo na si Jesus ang magtuturo sa iyo kung paano mananalangin, kung paano babasahin ang salita ng Diyos, kung paano makakahanap ng church na ikaw ay lalago sa pananampalataya hanggang sa bumalik si Kristo. At ang Panginoon magtuturo sa iyo kung paano ipapamuhay ang salita ng Diyos araw-araw. Subalit mga kapatid, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Si Jesus ang daan para tayo maligtas. Si Jesus ang katotohanan para tayo maligtas. Si Jesus ang kahulugan ng buhay para tayo maligtas. Wala makapupunta sa Ama kundi dadaan kay Jesus. Si Jesus na nagsabi, ako ang daan papunta sa Ama. Ako ang katotohanan papunta sa Ama. Ako ang buhay papunta sa Ama. Wala makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko, ang sabi ni Jesus. Mga taga San Jose, hindi po palagi na kami ay may pagkakataon makabalik-balik dito sa inyo. Sapagkat marami pang mga kaluluwa ang dapat maligtas sa ibang lugar. Kaya po, samantalahin ninyo ang mga salitang ng Diyos na naipararating dito sa lugar na to. Sapagkat walang kabuluhan kung tayo ay mananatiling sarado at hindi natin papapasukin si Kristo sa ating mga buhay. At sino ang matutuwa
Kapag ang tao pinagsasaraduhan si Kristo sa kanilang mga puso, ang dyablo ay natutuwa. Mga kapatid, kaya bumaba ang Panginoong Yesus para wasakin ang mga gawa ng dyablo sa buhay ng mga tao. Ang nais ng Panginoon, makalaya tayo sa mga daya ng dyablo at upang tayo ay maligtas. Subalit kailangan ka sumampalataya sa Kanya. Tanging sa Kanya lamang. Kailangan mo siya pagbuksan ng puso mo, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas upang ikaw ay maligtas ni Kristo. Si Kristo ang tagapagligtas, wala na pong iba. Wala na pong iba. Kapatid, pag-uwi mo sa bahay ngayong araw na to, mag-pray ka muna. Bago ka magluto, bago ka maglaba, at iba pang gagawin mo, mag-pray ka muna. Ipigin mo ang iyong mga mata sa isang sulok at mag-pray ka. Humingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo at tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tanging tagapagligtas. Pag ginawa mo yun, kapatid, si Kristo ay makakasama mo na habang buhay. At si Kristo lang susunod na gagawa at magtuturo sa iyo sa mga susunod mo pang gagawin. Kasama mo na siya. Hindi ka na niya iiwan. Hindi ka na niya pababayaan. Meron ka nang kasama sa buhay mo sa araw-araw. Ang sabi sa 1 John chapter 2 verse 2, and He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Si Jesus daw ang kabayaran sa lahat ng mga kasalanan natin. Si Jesus ang nagtakip sa lahat ng mga kasalanan sa mundong ito. Si Jesus ang nagbayad para sa lahat ng kasalanan sa mundong ito. Kaya si Jesus lang ang tagapagligtas, wala na pong iba. Hindi pwedeng tagapagligtas ang tao sapagkat ang tao ay nagkasala. At hindi pwedeng tagapagligtas ang makasalanan. Ang Diyos sa katawan ni Kristo Jesus na walang kasalanan, ang siya lamang mayroong karapatan magligtas sa tao. Siya po ay walang kasalanan, subalit naging makasalanan dahil lahat ng kasalanan natin ay tinubos niya. Kaya po mga kapatid, sa Kanya tayo lumapit, sa Kanya tayo manalangin, humingi tayo ng tawad kay Kristo sa lahat ng mga nagawa natin kasalanan at tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tanging nating tagapagligtas. Mga taga San Jose, ako po'y mananalangin na sa nais tumanggap sa Panginoong Yesus bilang Kanya Panginoon tagapagligtas. Sumunod lamang po kayo sa pananalangin na gagawin ko. Pag hindi niyo po ito magawa ngayon, pag-uwi mo sa bahay, gawin mo na agad. Gawin mo na agad upang masecure mo na ang iyong kaligtasan. Sumunod po kayo sa aking pananalangin. Sabihin po ninyo, Jesus, patawarin mo po ako, Jesus,
sa lahat ng mga kasalanan kong nagawa na hindi ko pa nahingi ng tawad sa iyo magmula pa ng una hanggang ngayon. Sa mga kasalanan ko alam ko at hindi ko alam na kasalanan ko, Panginoon, patawarin mo po ang lahat ng ito. Lahat po ng mga kasalanan ko na hindi ko na kaya pang sabihin sa iyo, dahil sa dami, lahat po sila, inihingi ko na ng kapatawaran sa iyo. At Panginoong Yesus, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tangi kong tagapagligtas. Ikaw lamang, wala na pong iba magmula sa araw na ito. Salamat, Panginoon, ako iyong pinatawad, ako iyong nilinis, ako iyong niligtas, at isinulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay na siyang Gate Pasko para makapasok sa iyong kaharian. Panginoong Yesus, Closing prayer, bago ka mag-close. Yes. Pero okay lang yun. Doon, sa bayan ng chief. Kasi yung dumadaan dito, doon may mga nakapili doon. Meron din naman dumadaan dito. Next week na lang. Boss, God bless, God bless. Ito yung ating evangelism sa kalooban ng Panginoon. Pag-pray mo, sister, pag-pray mo yung mga nakapakitin. Pero pag tumanggap, gano'n talaga, sister. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Ang Panginoon ang nakakaalam kung ano yung mga ating ginawa kayo pag-tumanggap. Ang Panginoon naman magliligtas tayo pinagkapit. Okay? God bless, sister. God bless. Okay, God bless. Ayun ata yung chip na yun, no?